Hello, my test. Ang bayan ng Diyos, ang mga anak ng ating Panginoon, lalong higit silang mga naglilingkod bilang literature evangelists, ay walang dahilan na maging malungkot. Hindi ko kayo marinig. Ang mga anak ng Diyos na labis na pinagpala sa gawain ng pangangalakal ng Ebanghelyo sa diwa ng katotohanan ayon sa ating Panginoong Jesucristo, sa anumang kadahilanan, walang karapatan na magreklamo at magsabing, ako'y pagod. Ba, hindi na kayo makasagot. Alam niyo mga kapatid, ang ating pong gawain ang muling magsusulit sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi ng Cold Church Ministry, hanggang sa pagsasara ng pinto para sa gawain ng Diyos, ang gawain ng paglilimbag at pangangalap ng salita ng Diyos sa pahina ang huling magwawakas ng gawain ng Panginoon. Amen. Dahil dyan, wala tayong karapatang magsabing pagod na ako. Kasi tayo ang tatapos ng gawain. Kanya, kung haharapin niyo ako ngayong gabi, na parang pasan niyo ang buong sanlibutan, umuwi na tayo. Sapagkat natitiyak ko, mas marami akong mayahanay na mga dahilan kung bakit dapat nagpapahinga na ako ngayon. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Sapagkat mahal ko ang gawain na bumuhay at nagbigay sa akin ng karapatang magsalita sa biyaya ng Diyos. Naririto ko sa gabing ito. Huwag niyo kong titingnan ng mukha na para bang hirap kayo sa gawain natin. Para bang hindi kayo masaya na kayo'y nakarating dito. Hindi kayo maligaya yung ulam natin kanina. Lahat yan, mga kapatid, pinasasalamatan natin sa Diyos na tumawag at bumuhay sa atin. Sinasabi ko to sa inyo sapagkat ako'y naniniwala na sa anumang pagpupulong, ang mga alagad ng Diyos sa gawain ng pagpapalimbag ng mga aklat, ang dapat pinakamasaya na pagpupulong. Oo, sasabihin ko yan sa inyo. Oo nga't ako isang ordinadong ministro. Ako isang tagapagturo sa pamantasan. Ako po'y ama ng 3 mga anak. Ako'y asawa. Ako'y tagapangalaga ng buong programang espiritual ng ating pamantasan sa AUP. Tinatayang 4,000 mga mag-aaral. Humigit kumulang 550 mga empleyado na tagapagturo at tagapagtulong sa ating pamantasan. Wala akong karapatang magsabing pagod na ako. Sapagkat tayo ang dapat na pinakamasaya sa paglilingkod at sa gawain ng Diyos. Amen. Tayo ang pinakamaraming karanasan sa pagpapala ng ating Panginoon. Hindi ko ito sinasabi upang ipagmalaki. Nais ko itong sabihin sa inyo sapagkat sa tuwin-tuwin ang makikita nyo at dadalawin kayo ng panlulupaypay. Nais kong sabihin sa inyo mga kapatid na higit na mas maraming dahilan na dapat nating ikatuwa sa biyaya ng ating Panginoon. Katulad ng sinabi ko sa mga nakalipas nating pagpupulong, ako'y lumaki mula sa pagkasanggol hanggang sa ako'y nakapagtapos ng pag-aaral bilang isang literature evangelist. Kung hindi sa gawain ng literature evangelism, marahil maraming mga bagay ang hindi ko tinatamasa sa panahon ngayon. Kanya malaki ang aking pagtanaw sa gawain natin. At lalong higit ang aking paggalang sa aking mga kasamahan sa gawain ito. Kayong dahilan kung bakit ipinahintulot ng Panginoon na ako'y makatayo
sa umagang ito sa inyong harapan. Sapagkat ako'y naniniwala, katulad ng sinabi ng aking may bahay, na ngayon, sa loob ng mahigit 1 buwan na, ay nasa Thailand. Nagsabi sa akin, Dad, wala kang karapatan na lumipas ang weekend na nandiyan kang nakahiga. Pinahiran ka ng Diyos. 2 ang iyong sombrerong suot bilang pastor at literature evangelist. Wala kang dahilan na humiga diyan. Bumangon ka. Pakitunguhan mo ang ating mga kapatid sa gawain ito. Noong nakalipas na Lunes, ako po ay nagbihis para magpatuloy na magturo sa ating pamantasan. Pagdating ko sa klase na nagpasimula ng alas 8, masaya akong lumalaot sa pag-aaral at walang anumang kadahilanan na alam ko, bigla na lamang akong nagpawis. At yung aking pagpapawis, Brother Jaime, hindi katulad ng mga nakalipas na panahon na aking pagpapawis. Sapagkat yung aking pawis ay merong pakiramdam ng panlalamig. Humihina ang aking tuhod, hindi dahil sa ako'y vegetarian, kundi dahil nararamdaman ko na para bang mayroong masakit at mahapdik dito sa aking kaliwang tagiliran. Hindi ko maintindihan, akala ko'y may nakain lamang ako na hindi maganda, na kung ito'y may uutot ko marahil, ay gaganda ang aking pakiramdam. Sa mga nakalipas na sumunod na minuto, lalo akong humina at hindi nagtagal, sumara ang aking paningin. Ako'y bumagsak, mainam na lamang at ako'y napaupo doon sa aking inuupuan. At aking dinismiss yung aking klase at walang tumatayo. Sabi ko, you're dismissed. I don't feel well. I'll meet you next week. Walang tumatayo eh. Come on, you're now dismissed. Go. I'm all right. Paglabas nila, meron lamang ilan na aking marahil mga disipulo na hindi po pwedeng umalis habang nandun ako. Ang nagantay. Pero wala na, lumay-ngay na ako. The next thing I knew, buhat-buhat na ako ng estudyante ko. Sabi niya, Pastor, I'll bring you to the clinic. Sabi ko, no. Don't bring me to the clinic. Pumunta tayo dun sa sakyan ko, I'll drive going home. Sir, you can't drive. I can drive. Sir, would you like me to find someone to drive for you? No. You'll ride with me on the car. We're going home. Sir, I cannot do that. Why? Sir, what if you pass out along the way? Takot siya sa buhay niya. Takot din siya sa buhay niya. So I drove all the way going home. Pagdating ko sa bahay, halos gusto ko lang ma-park yung sasakyan. Paglabas ko ng sasakyan, drop ako. Binuhat ako ulit, dinala ako sa loob ng silid. That was only the time I knew that I had to go to the hospital. Pagdating ko sa hospital, tinira kagad ako ng pain management. And these were steroids. So I was almost struggling in pain. Natulog ako. Yung pain management. Pero in a few seconds, yung mata ko sumara. Nag-allergy ako dun sa pain. Dun sa ginamit na steroids, no? To alleviate my pain. Nagsara yung mata ko. Ang nakikita ko lang guhit eh. And I was telling God, Lord, why do I have to go through this? Had I not been so very careful with the diet I take? No? Isipin mo, Panginoon, marami akong gagampanan ngayong linggong ito. At mag-aantay sa akin ang mga kapatiran kong mga Ilocano at mga Pangasinan, ang mga taga-Pangasinan, para kami ay magyaman sa biyaya mo at sa iyong mga salita. Tuesday came, hindi ako makatayo. This was terribly painful. Halos hindi ako makabiling. Alam mo yung tinatamaan ka ng yung sakit sa bato, yung pain noon, is equivalent to that of a laboring mother.
hindi mo maintindihan kung saan mo ipoposisyon yung sarili mo because there is no position that you will never feel the excruciating pain. Halos magtangling ako. Wednesday came, the pain was still there. Sabi ko siguro I have to call Brother Roca by now. Hindi na to kaya. My wife called me up. Sabi niya, Dad, marami na tayong pinagdaanan. Sa gawain ng Panginoon, hindi tayo po pwedeng magsabi ng hindi. Hanggang may buhay, lalakad ka. Sabi ko, ang inam, ano? Mainam at hindi siya may sakit. But since my wife is the youngest of 3 siblings, a woman who retired in literature evangelism in Central Philippines, she knew what it was to be a literature evangelist. Tayo, Dad, I prayed for you last night. You're going for a weekend at LMS. Hiyang-hiya ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ang gawain nito, hindi maaaring maghintay. Ganyan kanina, pagpasok ko dyan, tingin ako ng tingin sa oras ko eh. At that 7:30, nakatayo na tayo eh. Pinapupunta niyo ako doon, wala pa kayo doon. Kasi ako kaya kong tumayo kagad dito eh. Sa akin, mahalaga ang oras. I have to come. I have to leave my 3 daughters. Grade 5, grade 3, 4 years old. I have been a mother and a father more than 1 month already. In my hands is the spiritual program of the entire university. I teach 21 units. Now tell me, do I have reason to go home tonight? I'm so tired. Kung ito lang ang pakikiramdaman ko. Pero dugo natin, literature evangelist eh. Kahit maghapon lumala ka dyan eh. Ha? Ang kwelyo niyan, hindi nadudumihan. Pag tumindig yan, kahit alas 6 na ng gabi, makisig pa. Hindi mo mababakas sa mukha niya nung wala siyang order maghapon. Nanaintindihan niyo ba ako? Ito yung legacy na pinamana ng ama ko. Sa gawain nito, wala tayong karapatan na magsabing tayo'y pagod at magreklamo sa gawain ng Panginoon. Kaya kahit kailan, hindi niyo ako makikita na magbibihis sa gawain na lousy. Sapagkat nakakaya sa Diyos. Amen. Kakaya tayo sa Diyos. Yung mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo sapagkat meron tayong marangal na gawain na dapat makita sa atin yung conviction na dito sa gawain ito, wala akong pagsisisi. Sapagkat sa gawain na ito, hindi pera-pera ang pinag-usapan. Yung aking ugnayan sa Diyos na tumawag sa akin, bagamat mahirap ang mga bagay, mananatili ako sa Kanyang mga biyaya. Nandalangin tayo sa Kanya. Panginoon namin Diyos, sa gabi nito, habang ang aming paligid ay tahimik na pumupuri sa inyong kadakilaan, tinipon ninyo ang pinakamahalagang mga babae at mga lalaki na tinawag ninyo sa gawain upang palakasin ang kanilang kalooban at makitang muli ang inyong dakilang panukala sa pagtatapos ng gawain ito. Panginoon, bubuksan namin ang mga pahina ng banal na kasulatan. Ang tanging lakas, ang tanging pinanggagalingan ng aming pananampalataya. Buksan mo ang aming isip. Tumahan kayo sa aming mga puso. At maramdaman muli namin ang pagbabalik sigla sa inyong gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 5 mga talakayan, pasimula ngayong gabi,
Akin pong babalangkasin sa inyo, mga kapatid, ang serye na merong pamagat na Spiritual Integrity for the End Time Delusion. Kung wala kayong panulat, inyong tandaan yan, uulitin ko, sapagkat itong mga bagay na ito ang ating babalangkasin mula ngayong gabi hanggang sa pagtatapos natin bukas. Spiritual integrity for the end time delusion. Pagka kinuha niyo po yung mga unang titik ng ating tema, yan ang medyo mahirap pagka hindi kayo sumusulat, hindi niyo makikita yung teaching strands dyan. Ako po ay teacher, so hindi ito mahihiwalay sa ating pag-aaral. Spiritual integrity for the end. May D, ano? T-H-E. The end time delusion. Pagka kinuha niyo po yung mga unang titik ng bawat salita, you are supposed to form a word. And that word is what? Sifted. Sifted. S-I-F-T-E-D. Sifted. Yan ay salitang Ingles na nangangahulugang ano? Can somebody tell me? Anong sinala? Nasagat. Nasala! Sa Tagalog? Nasagat! Sige, sa Ilocano. Pagka kayo nakakita, pagka kayo ay naggagata, gumagamit kayo ng strainer, hindi ba? Para tanggalin yung alin? Yung sapal. At yung lulusok doon sa butas ng salaan, yun ang gata, no? Nasala. There are two ways to perceive ang pagsasala. Yung inihiwalay at yung papakinabangan. Both are sifted. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Parehong sinala. Yung hindi pakikinabangan at yung papakinabangan. Sa gawain ng ating Panginoon, lalong-lalo na bilang literature evangelist, tayo pong lahat ay dadaan sa pagsasala hanggang sa huling kapanahunan. You believe that? Yes. God will sift every true Christian to be faithful to God until He returns. Kaya, ang pagsasala, dalawa. Yung sasalain upang maihiwalay at yung sasalain para mapakinabangan. Kanya, ang malaking katanungan, saan tayo doon? Kayo ba yung sinala para pakinabangan o sinala para itapon? Para pakinabangan. Halinawa sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Sa huling kapanahunan, ang pagsasala ay magiging totoo sa lahat ng antas ng ating pamumuhay. At ang salaan will be on the issue of spiritual integrity. Are you following me, friends? Yes. Ang magiging salaan ay yung ating spiritual integrity. And when you talk about spiritual integrity, in simple words, it means being right with God even when others don't see me. Unawaan niyo, mga kapatid, yung aking pananatiling matuwid sa Diyos kahit na hindi nakikita ng iba ang aking gawa. We can show that we are right with God pagka ganitong maraming nakakakita. Pero gaano ka katotoo sa Panginoon kahit walang nakakakita sa iyo? If you remember our previous lesson, quarterly, one of its topics dealt
on spiritual integrity. Yung kakayanan na ipinagkaloob ng Panginoon na manindigan ako para sa Kanya kahit na ang lahat ay taliwas sa aking paniniwala sa Diyos. Spiritual integrity will be the issue towards the end time. Why? Because, as our theme says, sa huling kapanahunan, the delusion will be great. What's delusion? Huh? What is delusion? Delusion means pag-lilinlang. Huh? Yung bang there is an element of deceit, of falsehood, of pretensions. Sa huling kapanahunan, mga kapatid, while spiritual integrity will be an issue, delusion will be the main weapon of Satan. Hindi lingid sa inyong kaalaman, sabi sa Bagong Tipan, sa huling kapanahunan, marami ang babangon na mga ngaral na para bang sila'y sa Diyos, subalit wala silang anumang kaanyuhan ng pagka-Diyos. There will be false prophets. Marami ang matutuon sa mga bagay na pansamantala habang kinalilimutan nila ang mga bagay na ukol sa Diyos. In fact, the delusion will be so real that the Bible says na kung hindi paparito agad ang Panginoon, walang sino man ang makatatayo na nananatili hanggang sa wakas. See? The delusion is so real. Kaya, kung ang pinagtutuunan ng buhay ko ngayon, yung mga bagay na pansamantala, I can assure you, you will never stand delusion in the end times. Maging pastor, maging literature evangelist, will never have an assurance apart from God to stand the delusion in the end times. Ulitin ko mga kapatid, none among us, not even the pastor, not even the literature evangelist, not even the newly elected president of the global church, will stand the delusion in the end times apart from God. Ito ang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa buong serye na tatapusin ko at babalangkasin ko hanggang bukas. Magkakaroon ng pagliliglig at matitira lamang para sa Diyos silang mga nabuhay na may pag-ayon, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa huling kapanahunan ng paglilinlang ng kaaway. Sifted are the people who will stand with spiritual integrity against the delusion. Ganito pong sabi ni Mrs. White sa last day events. Gusto kong pakinggan ninyo. Mas minarapat ko na huwag ilagay sa screen para pakinggan nyo maigi. Ganito ang sabi niya, pakikinggan ninyo sa wikang Ingles. Before the final visitation of God's judgments upon the earth, there will be among the people of the Lord. Among the people of the Lord. Ibig sabihin, pag among the people of the Lord, ano ibig sabihin? Ha? Hindi lahat. There will be among the people of the Lord. Hindi lahat. Hindi lahat na nagsasabing Adventist na nakatala sa church membership roll. There will be among the people of the Lord such a revival of primitive godliness. That is spiritual integrity. Primitive godliness as has not been witnessed since the apostolic times. Kaya yung lahat ng mga apostol ng Panginoon, maliban kay Juan, dumanas ng ano?
ng hirap at ng kamatayang martir sa pangalan ng ating Panginoon. Why were they able to stand? Because there is primitive godliness. There is spiritual integrity. Bago dumating ang huling kapanahunan, there will be people who will have such primitive godliness. Ang ating panahon ngayon ay hindi na malayo sa pagdating ng Diyos. Mga kapatid, pag titingnan mo ang ating paligid ngayon, kahit na sino pa ang mahalal na Pangulo, ano man ang kanyang ipangako na pagunlad, hindi na tayo hihinang. Ilan pa sa inyong naniniwala ng kampanya na kung si ganitong mananalo, iinam ang Pilipinas? Tinalikuran niyo ng Biblia niyo? Hindi na tayo iinam. Ano ba kayo? Ang buhay natin magiging mas masalimuot. Dapat nating pasalamatan sapagkat tayo'y patungo na sa bayan ng Diyos. Hindi yung inaasampa natin na lumuab, gumaan ang buhay sa mundong ibabaw. Lalo na tayong magyaman sa pananampalataya sapagkat batid natin ang tala ng Biblia, hindi tayo iinam. Kanya pag mayroong mga dumadaang pagsubok sa inyo, ba't nangangarap pa kayo? One day soon, magiging direktor ako. Hindi mga samang mangarap na gumawa sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Pero kung ang ating paghahangad ay sa karamihan at kaalwanan ng buhay, to hell with it! Ang gawain natin is to carry the cross. Hindi na maglulungat ang gawain. Kaya ang sabi ni Ellen White dito, those who will stand towards the end time are those people with primitive godliness. The enemy of souls desires to hinder his work. Tama mali? Tama! And before the time for such a movement shall come, he will endeavor to prevent it by introducing a counterfeit. Huh? Counterfeit, that is delusion. And we are seeing it everywhere. Kamakailan lamang, di ko alam kung napansin ninyo sa TV, mayroong pastor na nagkasal ng tao at hayop. Hindi nyo nakita yun? Ang masakit nito, Adventist. Sa kabilang panig, sa Amerika, in one of our university, closest to Andrews, Tercera has one faculty already teaching modified theistic evolution. Naniniwala siya sa Diyos na gumawa ng buong sanlibutan, but not in 7 literal days. In modified theistic evolution, it says there is a God. But He did not create the world only in 7 literal days. It must have been thousands of years. What? Tapos, not only that, to teach that God did not create the world in 7 literal days is to abandon what? Is to abandon the Sabbath. If God created the entire world, not in 7 literal days, where do we get our Sabbath day? Kaya sa creation, nakaangkla yung paniniwala natin eh. Sa Diyos na lumalaw ng sanlibutan, pinagpala, pinapaging banal ang araw ng Sabat.
The delusion is so real in the end times. At itong mga taong ito are not common people like us. These are doctors. These are ordained ministers. Saan ka papupulutin? If these things can happen to our leaders, how much more can it possibly happen to you and me? That's why the delusion is very real. Kahit dito sa ranks natin. Ano ka ba? Hindi ka mabubuhay ng ano lang, ng kulpultur ka lang. Samahan mo kasi yan ng Tupperware. Ha? Samahan mo yan ng ng networking. Subukan mo yung network yung health and home. These are practically delusions in the end time. People who think this way are not grounded in the spirit of prophecy's blueprint of literature evangelism. Dito na ako lumaki. Tulad ng ikwento ko sa inyo, ang kuna ko, box ng Bible story. I know what I'm trying to say. When I'm telling you, friends, na ang gawain natin papasukin din ng ganitong mga panlilinlang. And only those who will be sifted by God's grace will stand the end of times. Men are wanted whose hearts are nerved with holy fervor. Sabi ni Mrs. White. Men of strong purpose who are not easily moved. Kaya pag nakakaramdam kayo ng panlulupay-pay, naku, hanapin yung sarili ninyo sa ating Panginoon. Because God will only call men who have given themselves to God. Men who can lay down every selfish interest and give all for the cross and the crown. Ayaw ko na ditong gawain na ito. Hirap mabuhay dito. Paano ka makakapagpaaral dito? Ha? Paano ka makapagpapatapos dito ng nursing? Goodness. Tapos kaming tatlo na magkakapatid. Tatay ko, literature evangelist. Kung paano naging tapat ang Panginoon sa amin ng kanyang kapanahunan, why can't He be to you today? Kaya ako silang-sila ang loob ko. Pagka nakakapakinig ako ng manggagawa, ministro, lalo na, pagka ang gawain natin nilalang, o yung mga kulmukul-kultur dyan, sakit na sakit ang tenga ko sa ganung pananalita. Kasi ako'y kulkultur. I finished my studies by God's grace, being a literature evangelist. Eh, pag nagkakarinig ako ng ganun, kating-kating ang tema ko. Halika, pastor, mag-usap tayong dalawa. Total pareho tayo ordinado. Ang gawain nito kailanman hindi pinigitan ng Panginoon sapagkat malapit ito sa kanyang puso. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Kung bakit tayo minsan nilalanglang, gawa natin! Pagka tayo hindi kumikilos ng angkop sa pagkakatawag sa atin, pagka tayo'y nagdadamit ng hindi angkop sa pagkakatawag sa atin, ganun ang tingin sa atin. Kaya minsan tayo may sala eh. Tapos ang sambuan, hindi nagupitan yung buhok mo. Balbas mo, nagkalat. Magsuot ka ng barong mo, parang hindi.
Pwede na magtuloy. Pag kumilos ka, umupo ka, tinitingnan ko kayo eh. Kasi ang pagkakaintindi kong sabi ng tatay mo, sa harapan ng mga tao, pagka umupo ang pulpultor, hindi sumasandal. Nanintindihan niyo ako mga kapatid? Hindi ko sinasabing huwag kayong sumandal. Ang turo ng tatay ko, mahalaga ang oras mo. Hindi yung nag-aantay ka dun sa manager sa opisina, nandun ka nag-aantay na ikaw i-entertain. Anak, hindi ka mag-aantay. Iiwanan mo yun! Sapagkat may panahon ng Diyos na makababalik ka, pero hindi mo aksayin ang panahon mo sa ganun. Tanang buhay ko mga kapatid, hindi ako nag-antay ng manager. I will only tell them, I have a tight schedule today for the Lord. I come because God sent me to you. If you're not ready today, mas marami ang nag-antay ng mga kaluluwa. I live my purpose and I go my way. Hindi mo ko po pwede makita doon na nag-aantay sa lobby. Kuya-kuya-kuy kang gano'n. Akala mo, dami mong pera. We are on a tight schedule. Mahalagang oras ng pulpultur. Kaya pagka tumindig tayo, nagbihis tayo, makikita ko yan sa inyo. Mapalalaki, mapababae. Because until now, I am still a literature evangelist. Amen. Yung ibang mga pinangangalap ninyong mga magazine has been edited by husband and wife, couple, Joe and Joy Orbe. Because we love the work. In small ways, we would always contribute towards our magazines. Malapit sa amin ang gawain ito sapagkat ang Diyos hindi nagpapabayad. Kanya tayo, pagka tayo tinawag ng Diyos, be on the high spirit. Turo ng tatay ko, bago ka lumabas sa bahay, always remember that an angel is by your side. Kanya pag tumayo ka sa ibang tao, hindi yung lalamya-lamya ka. Buka! Hindi mo kayang panindigan yun. Huwag kang lumabas. Spend all the day praying to God that He will inspire you, He will teach you, He will direct you. Because we cannot put shame in the work that God has so given. Magandang bihis ng kulto. Kahit walang pamasahe. Naintindihan niya mga kapatid? Bakit ka mo? Isipin mo, bago ka magbuklat ng prospektus mo, bago ka magsalita, hindi mo bumubukas ang bibig mo, ang unang makikita sa inyong tao, itsura mo. Kung ang kapal-kapal ng atsaka mo, alam niyo yung atsaka? Balbas! Atsaka! Bigote! Ha? Hindi ko sinasabi huwag kayong mag-atsaka. My point is, dapat we are always groomed for the Lord. Tayo ang pinakamababango ng mga manggagawa ng Diyos. Kaya parating yung trima niya mga buhok ninyo, mga babae. Mga lalaki, ganun din. Dapat tayo mga manggagawa ng Diyos na pinagpala. Because God called us to that purpose. Men who is indeed connected with God and keeping His law in truth, his life will reveal the fact. Tama? Pero pag maga pa lang, sandamo ka na yung mukhang busangot mo sa office. Inabangan mo na si manager doon. Ang isip mo, advance o kung ano man. Mahirap yun, mga kapatid. It speaks very well of the faith you have in God. He will not sell His honor for gain. His
principles are built upon the sure foundation, and his conduct in worldly matters is a transcript of his principles. Ayan. Ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa, ang kanyang pakikitungo doon sa mga tatanggap ng ating mga babasahin will be a clear reflection kung ano ang kanyang pakikitungo sa kanyang Diyos. Pero pag sinimulan mo ng dagdagan yan, ng pag-aumento sa hindi mo kayang tanggapin sa gawain ng canvassing, may problema ka, kapatid. May problema ka. Hindi ko alam kung ikaw yun. Sapagkat Diyos lang ang nakababasa ng puso natin, di ba? Pero pag uwi nyo ngayong gabi, alam niyo kung kayo ang tinutukoy ng mga salitang ito. I challenge you, friend. Ang Diyos nating pinaglilingkuran buhay. Siya ang gumawa ng daang tuyo sa dagat na pula. Siya ang bumuhay kay Lazaro. Siya rin ang nagpadami ng tinapay at ng isda. I want to tell you, my friend, that the God we serve is a God who lives and who loves. Amen. Yung wala tayong dahilan na mapagod. Especially that we are the last to stand in the end times. Sa spirit of prophecy yan, ha? Sa Biblia. Huling aklat ng Lumang Tipan. Where are your Bibles? Hindi tayo lalabas sa maghapon na hindi natin tutangan, di ba? Amen? Amen. If there is something na dapat nga natin dinadala sa mga kapatid, bago yung aklat natin, itong aklat ng Diyos. Amen. Eh pagka ito hindi mo dala sa paglabas mo, ang dala mo, tenoktoy, may problema ka. May problema ka, kapatid. Ito ang pangunahin nating dala. Nakalimutan na natin yun. Hindi yung charcoal mo. Hindi yung Tupperware mo. Ito ang pangunahin nating dala. Because in the scriptures, we live by God's grace. Malakay. Huling aklat ng Lumang Tipan at huling kapitulo. Chapter 4. Huling mga talata. Last book, last chapter, last verses. You ready? Babasahin ko sa wikang Ingles. Verse 4. Remember the law of Moses, my servant, which I commanded him in Horeb for all Israel with the statutes and judgments. Verse 5. Behold, I will send you, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Ang propesiyang ito ay magaganap sa huling kapanahunan. The scriptures tells us that this will be before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Bago dumating ang paghukom ng Diyos sa buong sansinuko, Kanyang ipadadala ang lalaking pinili niya sa pangalang ano? Sa pangalang ano? Elias. Therefore, kung spiritual integrity ang magiging issue sa huling kapanahunan, at ang lalaki na kanyang isusugo sa huling kapanahunan ay si Elias, in the life of Elijah, you find a very good example of spiritual integrity. You follow?
You follow, friends? Sabi doon, sa huling kapanahunan, sa mga bayan o sa mga alagad ng Diyos, mayroong mga tao na magkakaroon ng primitive godliness. That's in the end times. Here you find the last prophecy in the Old Testament. Before the coming of God, will Elijah the prophet come? Therefore, Elijah in the end times will be a man of spiritual integrity. In the life of Elijah, we find a very good example of spiritual integrity. If we are to stand in the end times, kung tayo po ay tatayo bilang mga alagad ng Diyos sa huling kapanahunan, bilang mga literature evangelists sa huling kapanahunan, bilang bayan ng Diyos sa huling kapanahunan, then we must exemplify the life of Elijah. Those who will see the coming of the Lord and will never taste death will be the exact fulfillment of the prophecy of the coming of Elijah. Sino po sa inyo ang nagnanais na dagdan ng Diyos na buhay? Sigurado kayo? Ha? Come on! It must come from your desire. Do you know what it means to stay alive until the Lord returns? Ha? Naintindihan niyo mga kapatid? Ano ang ibig sabihin? Ano ang pagdaraanan natin kung tayo'y mananatiling buhay at makikita ang pagbabalik ng Diyos? We will pass through delusion. God will make us cross sufferings. And God will make us victorious through the tribulation. Pero hindi magiging madali. As it was in the life of Elijah, who fought in the name of God, so will it be for you and for me if I have to stand alive in the coming of Christ. Si Elias ba namatay? Sagot! Si Elias ba namatay? Yes. Inagaw siya. Di ba? Na naglalagablag na ano? Na karawahe. And in a whirlwind, he was sent to heaven to be with God. Sa kapanahunan ngayon, nakatitiyak tayo na si Elias ay kapiling ng ating Panginoon. Why? Even in the life of Jesus Christ, in the Transfiguration, the disciples saw by the other side Moses, and by the other side of Jesus, who? Elijah. Si Elias ang sumasagisag sa mga anak ng Diyos na dadaan sa katakot-takot na pagsubok na matagumpay na makakakita na buhay sa pagbabalik ng Diyos. Kung ang gawain ng literature evangelism, ang huling ipipinit na gawain sa huling kapanahunan, naniniwala ako na karamihan doon sa makakakita ng kalwalatian ng Diyos sa kanyang pagbabalik, literature evangelist. Amen. Uulitin ko mga kapatid, ito ang dinala ko na mensahe ngayong gabi. Kung sa huling kapanahunan, babangunin ng Panginoon si Elias na hindi namatay sa kanyang kapanahunan upang maging kinatawan ng mga dadaan sa katakot-takot na pagsubok at magiging matagumpay, naniniwala ako na ang ating gawain, ang huling ipipinid ng Panginoon bago siya magwakas. Kung magkagayon, karamihan sa mga dadatna ng Diyos na buhay ay mga literature evangelists. Amen. And the honor is, when we get to heaven, those who remain alive when the Lord returns are only those who can sing the Song of Moses. Sila lang sa dinami ng San Sinuko ang aawit ng awit ni Moises. Why? Because it will be a song of victory over tribulation. Kung di mo dinaanan yun paano ka aawit doon?
Are you following me, friends? Kung hindi ka nakatawid doon sa delusion na yun, and remain faithful to God until He returns, alive, you cannot sing the song of Moses. That's why there are only few who can sing the song of Moses before the great multitude. Sa dinami-dami ng maliligtas, sa diwa at biyaya ng Diyos, merong itinanging kakaunti, hindi dahil sila'y guwapo o magaganda, sapagkat sila ang kinatawan na dumaan doon sa huling kapanahunan na natiling buhay at tapat hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Kaya ulitin ko, mga kapatid, sino sa inyo ang nagnanais na datnan ng Diyos sa kanyang pagbabalik na buhay? You have all the reasons to believe that by God's grace, mananatili kayong bayan ng pagbabalik ng Diyos. Sapagkat ito ang huling ipipinid ng Diyos na gawain bago siya dumating. Literature ministry tells us that the work of the publication will remain just after or before the close of probation. Kaya yung mga pastor, marahil ubos ng lahat, ano? Patay ng lahat. Ang dali kayang tukuyin. Kung ako uusik, sinong unahin ko? Mga pinuno, yung mga pastor. Ha? Pastor Catalon. Ha? Pastor Orde. What about the health ministry? The teaching ministry? Matatapos lahat yun. Sir Winfrey. But the literature evangelist will continue by God's grace. That is not something we should be proud of. But that is something we ought to remember. That's why we have to work hard for the Lord's name. Ano mga kapatid? Kanya pagka nanlulubay-bay kayo sa maghapon, tayo ulit, ayos ng damit. Kasama to sa biyaya ng Diyos na tatapos ng gawain sa huling kapanahunan. It is the spirit of Elijah that will rise in the end times. Silang mga magiging katulad ni Elias, ang dadatnan ng Diyos sa huling kapanahunan. Spiritual integrity will be the issue of the end times. How will you stand when the Lord returns? Ilan lamang ito sa mga bagay na binigay ko sa aking Ama na ipaunang ipabalita sa inyo upang nang sa ganun ay makita natin kung anong uri ng literature evangelist ang dadatnan ng Panginoon sa huling kapanahunan. You know that? Merong dadatnan ng Diyos na mga literature evangelist na nagtatapat hanggang sa huling kapanahunan. At nais kong balangkasin ito sa inyo ngayong gabi bago tayo magpahinga. Sabi dito, the literature evangelists who will take the spirit of Elijah in the end times and will remain must have the following characteristics. Number 1, he or she must be bold and fearless. Matindi yan. Bold and fearless. Ibig sabihin, walang kinatatakutan yan. If you have spiritual integrity by God's name, hindi ka mangingimi, hindi ka matatakot. Tama mali? Meron kasing mga mananampalataya na sa harapan ng pagsubok, will never get to stand. Meron kang kilalang mga kaibigan mo na pagkakaharap yung mga administrator ay mabuti sila. Pagka nakatalikod ay sila ang mga alagad ng o kampon ng kaway. Think about that, friends. If you are to be an Elijah literature evangelist in the end time, you must be what? Bold and fearless.
Pagka sinabing bold, wala tayong pag-aalinlangan, hindi walang kinatatakutan. Fearless is walang kinatatakutan. Bold is what? Walang pag-aalinlangan. We will go as God has commanded us. Tingnan mo si Elias. Si Elias nung pumasok sa harapan ni Ahab, dire-diretso Meron bang pumigil sa kanya? Hindi ko nga alam kung paano siya nakatuloy-tuloy doon. If you would think how the palace has been well guarded in the time of Ahab, how can Elijah get through the palace guards? Pero kahit na isang dampi, walang umawa kay Elijah. Go back to prophets and kings. And Ellen White would tell you, Elijah remained unscratched in and out of the palace of Ahab. Kaya kung natatakot tayo sa gawain natin, tandaan natin ito mga kapatid. Kahit MMDA, pagka tayo'y nasa tama, is not something we should feel. Naalala ko, nung maliit kami, hindi namin alam kung paano namin mararating yung manager. Ewan ko kung bakit parating yun na lang puntirya yung manager. Bakit hindi yung security guard? Yung security guard, andyan na antimano Hindi mo na pakikiusapan pa yung manager, kung saan ka mapupunta, ka makarating sa kanya. Kaya sabi ng tatay ko, huwag na anak yung manager. Yung security guard, sapagkat sila'y anak din ng Diyos. O, di, bagong style namin. Security guard ang muna. At pagpasok namin, I was in grade 4. And my younger brother was in grade 2. Parati kong sinasabi, "Hello sir, I'm here to see your manager, Mr. Cruz." Mr. Cruz, pinagsasabi mo dyan. Hindi Mr. Cruz ang manager namin dito. Mr. Filimon. That's it! Mr. Filimon. Bold and fearless Alam mo na ang dala mong pabalik sa Diyos. Hindi pangangalakan ng sikmura mo. Ang problema natin, hindi natin nagagampanan na merong katapangan ng gawain natin sapagkat nag-isip natin, ang gawain natin, palamantyan. But when we think that we are called for a purpose by a mighty God, we will go for it. Wala tayong pangingilaga. Ang problema, kung may kasamang Tupperware. Tama mali. You will never find confidence in bringing the Word of God kung sinasamahan mo ng koloro. Why? You're guilty in the first place. Nakatapos kaming lahat na hindi ako nakaisip, nakaalam na nagkoloro ng tatay ko para bumayod kami. I am very happy that God can sustain us in this work. Mag-enumerate ba tayo ng mga kulpultor na nakapagpatapos ng 2 nursing? Ha? Mag-enumerate tayo? Be it far from us na tayo magyabang. Pero ang Diyos natin hindi nagpapabaya. The Elijah literature evangelist in the end time will be what? Bold and fearless. Number 2, the Elijah literature evangelist in the end time will have a simple diet and lifestyle. E tingnan mo si Elijah. Anong diet ni Elijah? Ha? Elijah was fulfilled in the life of John the Baptist. Matthew 11:11 to 14, right? Anong pagkain ni John the Baptist? Oh, simple. Kanya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, darating ang panahon na ang ating pagkain, ayon o batay sa makukuha natin nutrisyon, hindi sa panlasa mo. Tayo ngayon, kumakain tayo sa panlasa natin, di ba? Ayaw mo yan, hindi yan masarap. Kahit na alam mo nutritious. Di ba? But time will come when our taste buds will not be the basis of our choice of food, kundi yung nutritional content. So, ang hirap Ang hirap ipakilala yung best recipes. Yung mga health books natin,
Smart. Cooking smart. Kung ikaw mismo, gahaman na gahaman ka sa adobong manok. Hindi ko sinasabing masama ang adobong manok. My point is, you cannot convince people of a lifestyle you yourself don't live. Yes. True. Vegetarianism is not assurance to being a successful literature evangelist. It is my commitment with God. If I have that commitment, I will seek by every way, by God's grace, eventually to become a vegetarian. Hintayin mo na gawin yan ng Panginoon sa iyo. Sa iyong pagsisikap. Kasi pagka in-impose mo yung vegetarianism sa iyo, no? Without yielding your heart to God, it will be useless. Magiging ka lamang mapagpakunwarin. Sa maraming tao, hindi ka kakain ng paborito mo, kambing. Tama? Ang Ilocano. Pero pagka ikaw na lamang, did I tell you, this is all about spiritual integrity. To be right even if others don't see you. Oh, wala naman dyan si Derek. Ha? Lagtakan na natin itong kambing na to. Ha? Bakit? Sino sa inyo ayaw ng papaitan? Oh goodness. Ang sarap. But because I have yielded my taste and my life to God, I have to refuse myself. Intindihan niyo mga kapatid? This is not talking about salvation in vegetarianism. This is talking about what God wants me to live in my life. So simple diet and simple lifestyle. Paano yung simple lifestyle? Hindi mo na ako dadalo ngayon, wala akong bagong damit eh. Simple lifestyle would mean a life of sacrifice, and yet you are happy. Kasi mga tao na hindi maligaya pag walang pera, o naman pastor, sino naman maliligaya na walang pera? Walang detailed friends. The best things this life can offer cannot be bought. Tubig, kahit na binibili, is still available for us anytime. What about the air you breathe? The health that you have? The time that you don't work? These are all gifts from God, and yet are free. Tayo lang eh. Ha? Tayo ang nagpapahirap sa maghapon natin. Pagod ka na nga sa trabaho, uuwi ka, manonood ka pa ng telenovela. Minsan ka na lang may panahon sa mga anak mo, gugugulin mo pa panonood kay Pacquiao. Tapos sunod na Sabat, elder ka. Nung isang araw, nandun ka sa tapat ng TV, pinapanood mo si Pacquiao. Pilay mo! Yan! Patuguin mo mukha mo! Pagdating ng Sabado, elder ka. Mga kakabsat, tayo'y magmaanak. Kind of a lifestyle do you live? Kaya kahit na magtumbling tayong dalawa, para sa akin, walang lugar ang pag-ibig sa boxing sa isang tapat na manggagawa ng Diyos. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Anong gusto niyo sabihin ko sa inyo? Okay lang yun? Anong gusto niyo sabihin ko sa inyo? Okay yung tayo'y manood? Kahit sabihin niyo pa na, hindi naman ikaw gumagawa ng pastor. Ano yun eh, sports? Oh goodness. You have a lot of time to do that for your children. Pag nakikita yun ng mga anak natin, na yun ang kinahuhumalingan natin, may mga action pa tayo. Hindi natin gawin yung dapat natin gawin. Nandun tayo nakikita ng mga anak natin, you will lose your integrity to teach your children. Lalo na kung kultur ka, hindi ka lumabas, hindi ka nag-deliver para lang manood ng Pacquiao. Di ba? Yan pinag-usapan natin, Brother Jaime. Number 3, dress in modest and simple clothing. Pagka
pagka sinabing modesty, hindi mahalay. You dress appropriately, clean, and in order. Kapag tinignan mo yung damit mo, ito ba ang best na itsura nitong damit na ito? O may gaganda pa sana sa damit na ito kung plinansya ko na maayos? Hindi masamang bumili sa upay-upay. Tama mali. There can still be good clothing in ukay-ukay. But it should be exercised with good decisions. Hindi kinakailangan mahal ang damit. There are only 3 things you need to remember when it comes to clothing. First, it should be clean. Second, it should be in order. And lastly, it should be appropriate or modest. When these 3 things are secured, kahit namumurahin pa yan, that is acceptable clothing for a simple lifestyle. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi yung simple na lang, gure-gure ang itsura mo. No. Kung kaya ng mga senador, bakit ako hindi kaya? Kanilang pinaglilingkuran, taong bayan. Ang aking pinaglilingkuran, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Number 4, the literature evangelist who is like Elijah in the end times will be what? Mentoring others. Hanapin natin magpalago ng ating mga kasamahan. Hindi yung pagmataas yung sales niya, hihilahin mo pababa. Kanya hanggang ngayon, direct, talagang pinananalangin ko pa rin sa Panginoon na sana mawala na yung concept ng auxiliary leader. Wala kasi yung sa blueprint. Pero dinala ng kaisipan, naririto na, marami ng auxiliary leader na yun. I'm not saying you're bad. The point is, it opens to many temptations. And that you have to remember. Sana dumating ang panahon na ibabalik ng Panginoon yung talagang blueprint ng literature evangelism. Until that time, let's just watch and pray. Even the auxiliary leaders need our help. Naintindihan niyo mga kapatid? But it's never in the blueprint. That's why we need to pray hard that God will restore everything. Sabi doon, not only mentoring others, but we should teach repentance, baptism, and dying to self. Ito po yan. Kung tayo pala mabubuhay hanggang huling kapanahonan, kinakailangan we should be what? Repentant. Hindi yung lipat ka na ng grupo, lahat ng grupo may kaaway ka. Kaya para sa akin, kung ako ang pinuno, hindi ako maglilipat ng tao sapagkat hindi niya makasundo yun. Pinanggalingan niya. You know why? Dahil ganun pa rin ang mangyayari sa kanya sa paglilipatan niya. Nililipat mo ulit yan, ganun ulit. Because it's not the people around, it's the attitude of the person. Hari naman mga kapatid, maintindihan natin na hindi tayo maalis sa grupo natin sapagkat masama ang loob natin. Wala tayong buwang sa langit na bayan. Kasi doon magkakapit bahay tayo. Hindi mo po pwedeng sabihin, pinatawad ko na yan si Brother Roma. Wag na wag lang sana magkatabi ang bahay namin sa langit. You can't do that. Naintindihan niyo ako mga kapatid. We should teach repentance. We should live repentance. Baptism should always be our goal in our heart. Yung meron akong madala sa paanan ng Panginoon. More than the what? The issue of sex. Kahit na 10, 20 years kang literature evangelist, ang tanong ko sa iyo, ilang mga kaluluwa sa diwa na binigay ng Diyos sa iyo ang nadala mo sa paanan ng Diyos? Must be something we should all think about. Hindi ito pera-pera. Tao-tao ito sa kaharian ng ating Panginoon. Repentance, baptism, and dying to self. Araw-araw, may nakikita sa ating kamatayan sa ating sarili. There must be humility. Hindi yung pasiklaban. Without that, tingnan mo, hindi na owner ang sasakyan nila Diego. Dapat tayo din.
we do is not about the conveniences of life. Ang goal natin sa literature evangelism is not about the new house we get. It's all about the treasures we lay in heaven. And the best treasures we can have are the deeds of kindness that God has done in our lives. We must endure persecution. Pag walang persecution, wala ka sa panig ng Diyos. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Sino ayaw ng persecution? Sinong gusto? Bakit magtaas, no? Parehong ayaw natin yan. Ha? Walang gusto magtaas, ha? Sinong gusto? Wala. Sinong ayaw? Wala din. Pero gusto mga kapatid, persecution brings us to a closer relationship with God. Ako, damang-dama ko yan. At tandaan ninyo mga kapatid, persecution will not come from the Pope in Rome. Let me repeat. Persecution eventually will not come from the Pope of Rome. Where will it start? The Bible says, in our own households. Yung unconverted na asawa mo, titiyakin ko sa'yo, will be the one to persecute you. Yung unconverted na anak mo will be the one to persecute you. Kawawa naman ang Roma. Parati na lamang natin dinuduro. And we fail to understand that persecution will start from our homes. Father against children, children against parents. Now look at your own families. How many members of your families are not yet in the same faith with you? If they're not with you, eventually, they will also what? Persecute you. Kaya dalangin natin sa Panginoon. Meron po ba kayong mga kasambahay na hindi nyo pa nailapit sa Panginoon? Can I see your hands? Praise the Lord! Praise the Lord! Eh yung pala eh, sa sambahayan pa lang natin, marami na tayong interest. Barkadahin mo yung ibang literature evangelist. Bring them to your home. And work on the members of your families. Dinadala pa natin kung saan-saan, nagtutulog na tayo. Yung pala, meron kayo sa bahay. Let's start with them. Nakakita ko yung mga kamay ninyo, nagtaas eh. Sa bawat kamay, sabihin na natin may dalawa na hindi pa natin kapanalig. Hindi, dami pala nating pabibinyagan. Let's start working on them. Because we have to endure persecution. Lastly, there are still more here. Sabi dito, glorify God. Whatsoever you do, eat, or drink, you should glorify God. Sa lahat ng gawain natin. Repair the altar of God. Elijah repaired the altar of God, right? What is the altar of God? Our relationship with Him. Do you still have worship in your families? Huh? Sinong nakalimot na mag-worship? These are issues of what? Of spiritual integrity. You also find there, promote revival and reformation. How many of you in your own churches are promoting revival? Dapat una tayo sa church board. Pastor, magre-revival kami dito ng mga kulkultor. 1 week. And we would like you to be present, Pastor. Dapat nasa forefront tayo eh. Tayo yung nagre-revival. Sabi nga, ang church na walang kulkultor, pinakamasalimuot. Ang pinakamasalimuot na kulkultor, yung nasa loob ng church, walang revival. Kulkultor ka, naturingan sa loob ng church, pero ang church mo walang revival. You are expected as an Elijah Eli in the end times to what? To bring about revival by God's grace. Sino mamumuna sa revival? Sino? Sino, mga kapatid? Tayo! Kasi meron tayong mga pastor talaga na medyo nagtulog eh. Lumay-ngay na. Ubus ng strategy. Eh dapat tayong nangunguna, mga kulkultor. Pastor, next month, we are doing revival in this church. Please be here every night. Napalakas mo kayo, Pastor. Kasi magkasangga tayo sa gawain. And we should be doing that in our own churches. And lastly, you have here, lead people to Christ.
see, Elijah was alone against 450. Kung tatanungin mo, bakit isusugo ni Jezebel 450 against one Elijah? Hindi nyo naisip yan, mga kapatid? Bakit 450 against one? Sige nga. Hindi fair ang laban eh. Kung sa boxing nga, sinusukat, pati, ano to? Sa Tagalog. Kamao. Ito. Ito nga, wrist. Ha? Para mag-match, pati timbang. It was an unmatched fight. 450. Baal priests against one. How many? Only one. Tingnan nyo ha, tingnan nyo mga kapatid. Bakit nagpadala si Jezebel ng 450? Kabado si Jezebel. Sapagkat alam niya ang kapangyarihan nino. Ni Elijah. Alam niya kung anong kayang gawin ni Elijah. Para makasiguro siya. 450! Yun ang estimate ni Jezebel against Elijah. Kayo mga kapatid, pag nagdala ang kaaway ng kamats ninyo, ilan ang itatapat sa inyo? Ha? Think about that, friends. As we work in the literature ministry, kung magpapadala ang kaaway laban sa iyo, ilan ang ipadadala niya? I was thinking of that always. Coming to this place tonight, I was thinking about that. Ilan ang ipadadala ng kaaway laban sa akin? O baka ang ibigay kaharap mo bata. Because for sure, you are already for him. For Jezebel, it took her 450 strong prophets of Baal against only one prophet of Yahweh. When you go out, friends, as literature evangelists, don't fear the obstacles. Mas maraming obstacle, the more you are to trust God. Because you are a threat to the kingdom of Satan. Amen? Amen. Hindi yung paglabas mo, parang wala ka nang pinagkaiba dun sa iba. Para ka na rin medre. Buhok mo, lumay-ngay. Ang upo mo, parang kantuboy ka, natutunga. Think about that, friends. We should have a clear distinction from others because we are God's Elijahs in the end time. May the grace of God allow us to denounce worldliness. Because the call tonight is to denounce worldliness. Worldliness has no part in the life of Elijah. So will worldliness have no part in us as we move towards the end times. Remember, it's either Jesus or the world. What kind of a literature evangelist you are? Are you for Jesus? Or you're with the world today? May the Lord bless us as we rest. Amen.